yan. Tsaka na. Luto ko na isarang. Okay, okay. Ito. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang ng Allah, nagkaroon ng konting technical problem. So siguro biyaya yun para sa taga-Pilipinas. Nakapagsalamun na sila. At alhamdulillah na solusyonan pa rin. Naririnig ninyo ako? Okay. Bunyot lang. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa salahan wa istiqamatan wa raghbatan fil khairi wal ilmi ya Rabbal Alamin. Dalangin natin sa Allah na dagdagan ng Allah ang ating hilig sa pananaliksik ng kaalaman. Dagdagan niya ang paggabay sa atin at ibilang tayo ng Allah Jalla wa Ala sa mga taong nananaliksik ng kaalaman tungkol sa Islam at ibinilang sila ng Allah sa mga taong nagiging madali para sa kanila ang pagtahak, pagtuntun sa daan patungo sa paraiso. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi niya na isa daw sa mga palatandaan na ang tao ay ginagabayan ng Allah Jalla wa Ala, ang tao ay may hinahangad sa kanya ang Allah Jalla wa Ala na maabot na kabutihan kapag ginabayan siya sa pag-aaral, pangangalap ng kaalaman tungkol sa relihiyong Islam. Isang laking dahilan ng ating pag-aaral, ng ating pangangalap ng kaalaman sa ating relihiyong Islam ay dahil ang relihiyon na iniwan sa atin ng mga propeta, kaya nga sinabi sa hadith, al-ulama wal-ulama warathatul anbiya. Ang mga ulama, sila yung mga nakapagmana ng pamana ng mga propeta. So ang pamana ng mga propeta na relihiyon, ang Islam ay ilm. Ang Islam ay ilm. Ang relihiyong Islam ay binubuo ng ilm. So hindi nararapat sa isang tao na inaangkin ang pagka-Muslim na meron siyang mga bagay na hindi alam, lalong-lalo na sa mga basics na aral ng Islam. Ang dahilan kung bakit marami ang naligaw ay sinabi ng Quran, walakin na aktharan nasi la ya'lamun. Ang karamihan sa mga tao ay hindi lubos na nauunawaan kung ano ang relihiyong Islam. Sa hadith na binanggit ko sa inyo, man yuridillahu bihi khairan yufattihhu fid din. Yufahhimhu, sabi sa isang riwaya. Si Propeta Muhammad, sabi niya, kapag ang isang tao ay ninanais sa kanya ng Allah na maabot ang isang kabutihan,
isang napakagandang kalagayan, gagabayan niya ito tungo sa pag-aaral upang lalo niyang makilala kung sino ang Allah Jalla wa'ala at kung sino siya mismo sa kanyang sarili. Si Propeta Muhammad din sa isang hadith, sabi niya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Ang sino ang taong dadaan sa isang daanan upang mangalap, maghanap ng kaalaman, magiging madali para sa kanya ang pagtunton, pagtahak tungo sa landas na patungo sa paraiso. So tayo, dahilan kung bakit tayo nagsasala, bakit tayo nagsazaka, naghahaj, nag-uumra, nag-aayuno, kung ano-ano pang mga alam natin kautusan ng Allah ang ating ginagawa natin ito sapagkat gusto natin na magampanan ang kautusan ng Allah Jalla wa'ala sa atin, dahil gusto nga natin na makamit ang pagmamahal, pagkalugod ng Allah Jalla wa'ala, sapagkat alam natin na yun yung susi sa pag-abot natin sa tinatawag nating paraiso. So napakadali ng ipinahayag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil hindi niya sinabi na kailangan mong malaman ang lahat ng aral ng Islam. Okay? Yung mga basics ay sapat na. Okay? Sapat na malaman mo kung ano ang ipinagbabawal at kung ano ang ipinag-uutos. Sinabi niya, man salaka tariqan, yung pagdaan mo lang sa daanan na yon ay mapapadali na, magiging dahilan na para maging mas madali sa'yo ang pagtunton sa daan patungo sa paraiso. So mag-aral ka lang. Pagpunta mo sa isang lugar kung saan ginaganap ang pag-aaral, yung pagpunta mo pa lang na yon, isa na yon sa ipinahayag sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na daan patungo sa paraiso. Maswerte at mapalad tayo sa ating henerasyon ngayon sapagkat lalong pinadali ang ating pag-abot ng kaalaman. Napakadali. Kung ikukumpara natin sa panahon ng mga sahaba, mula sa panahon ng mga sahaba, sa mga tabi'in at ang mga henerasyong dumating pagkaraan nila, mas mahirap ang kanilang mga pinagdaanan para lang maabot ang isang hadith. Isang hadith lamang. Napakarami ng mga sahaba at mga tabi'in na nag-travel sa ngalan ng isang hadith lamang para lang maabot, marinig kung ano yung isang aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa atin ngayon, katulad natin ngayon na itong yung mga participants natin dito sa Zoom, marami na. May galing sa Pilipinas, meron sa Makkah, may sa Medina, at dito sa loob ng Saudi Arabia. Sa Pilipinas, umaabot sa inyo ang ilang mga hadith na binabanggit ng ganun kadali. Alhamdulillah, dahil nalalaman natin ng mabuti ang ating relihiyong Islam ng napakadali na paraan. Sa kabila ng mga ni'ma na ito, itong pagiging madali ng pag-abot natin ng kaalaman, isa rin ito sa mga itatanong sa atin ng Allah Jalla wa'ala. Hindi ngayon rason. Kung titingnan natin ng mabuti, hindi rason ng isang taong Muslim ang hindi niya maunawaan ang Islam kung kaya hindi niya naisasagawa ang ipinag-uutos sa kanya ng Allah Jalla wa'ala. Hindi sapat na rason ang sasabihin mo sa harapan ng Allah Jalla wa'ala pagdating ng araw ng paghuhukom na hindi ako nakapagsala dahil hindi ako nakapag-aral. Napakadali ngayon ang mag-aral, napakadali ang matuto. Ikaw na ngayon ang nilalapitan ng ilm.
ikaw na lang ang bahala kung tatanggap ka o hindi. Na ipaliwanag na rin yan ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinahalimbawa niya tayo sa uri ng mga lupa na may mga lupa na tatanggap ng mga buto o butil at doon ay tutubo yung butil na yon. At may mga lupa rin na hindi tinutubuan ng anumang mga buto o mga butil ng anumang mga uri ng butil, hindi tumutubo doon. At sana doon tayo sa lupa na tumatanggap ng tubig at the same time pinapatubo yung mga wahi, yung mga kapahayagan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalangin natin sa Allah na ito ay simula ng kung hindi pa man tayo nakakapagsimulang mag-aral, nawa ito ay simula ng ating pag-aaral, sapagkat sinabi sa atin ng Allah Jalla wa Ala, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Isunod ninyo ang inyong mga pamilya mula sa impyerno. So hindi mo maisa sa maililigtas ang iyong sarili at ang iyong pamilya mula sa apoy sa impyerno, maliban na lamang kung meron kang kaalaman na sapat para malaman mo kung sino ang Allah, sino siya sa iyo, sino ka para kay Allah Jalla wa Ala, at kung sino ang dapat mong sundin. Karamihan sa mga dahilan kung bakit marami ang bid'ah ay dahil na rin sa kakulangan sa kaalaman tungkol sa relihiyong Islam. O minsan, ang dahilan kung bakit marami ang bid'ah ay dahil mali ang pagkaunawa, pag-unawa natin sa ating relihiyon. Bakit may mga hindi mga Muslim na masama ang tingin sa mga Muslim? Sapagkat tumitingin sila, nakatuon ang kanilang pagtingin sa mga Muslim na masasama ang ginagawa. At syempre, yung mga masasamang ginagawa ng mga Muslim ay nakabatay yon sa kung ano ang kaalaman nila. Kaya nga sinabi ng ibang mga ulama na isa sa maaaring makasira ng relihiyong Islam ay ang taong Muslim na walang alam sa relihiyong Islam. Bakit? Kasi sa kanila katutok ang mata ng tao. So sa bawat galaw niya, sasabihin ng hindi Muslim, ganyan ang Islam. Okay? So, imbis na makatulong ka sa solusyon, nakadagdag ka sa problema. Ang dahilan ay kakulangan sa kaalaman tungkol sa relihiyong Islam. Yan ang una tungkol sa mga paalaala na ibibigay ko sa inyo bago tayo magsimula sa ating pag-aaral. Pangalawa, na paalala dito, ipinaparating ko mula sa aking sarili, aabot sa inyong lahat ang pagkakaroon ng al-ikhlas. Ibig sabihin ng al-ikhlas ay ang gagawin mo ang isang bagay para lamang sa Allah Jalla wa Ala, hindi para kung kanino o kung anumang bagay na makamundo lamang. Sa pag-aaral, sa pangangalap ng kaalaman, itinanong kay Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala kung papaano ko magiging niya ang ikhlas. Papaano ako magiging mukhlis sa aking pag-aaral. So, isa sa kasagutan niya, sabi niya, an tanwiya raf'al jahli an nafsik. Yung maging niya mo na tanggalin mula sa iyong sarili ang pagkamangmang. Ilayo sa iyong sarili ang pagkamangmang, yun na yung tinatawag na ikhlas. Ibig sabihin, bakit ka nag-aaral? Kasi gusto mong matutunan, gusto mong malaman kung ano ang aral ng relihiyong Islam sa'yo. Yun na yung tinatawag nating ikhlas. Ginagawa natin ito dahil gusto natin na malaman kung ano ang kautusan ng Allah Jalla wa Ala. So yan ang pangalawang paalaala ko tungkol sa
mga munting paalala bago natin simulan. Pero hanggang dyan na lang yung aking mga paalala dahil gusto kong sisimulan na natin inshallah ang ating pag-aaral. Ang ating pag-aaral ay tungkol sa nilalaman ng kitab o libro na Ad-Durusul Muhimma li'ammatil ummah. Akda ni Sheikh Abdulaziz Ibn Baz. Isa siya sa mga naunang mga mufti ng Saudi Arabia. Sabi ng ibang mga ulama, siya daw ang kauna-unahang mufti ng buong mundo. Although officially dito siya sa mufti siya ng Grand Mufti siya ng Saudi Arabia nung panahon niya, pero ang mga katanungan na dumarating sa kanya ay nanggaling sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya binansagan siya na pinakaunang naging mufti ng buong mundo. At kahit na siya ay patay na, pumanaw na siya noong 2000 yata, kung hindi nagkamali yung estimate, o 1998. Doon siya pumanaw. Kahit na siya ay wala na, pero yung ilm niya, yung kaalaman niya ay patuloy pa rin na nag-i-spread sa buong mundo. At katunayan, ito na nga, isa sa mga ilm niya ang ating tinatalakay ngayon. Ang nilalaman ng libro niya na tinawag niya na Ad-Durusul Muhimma li'ammatil ummah. Ang mga aral, mga importanteng aral para sa lahat ng ummah, para sa lahat ng nating mga Muslim. So kahit sa title pangalan pa lang ng kanyang libro, mababatid natin na hindi pala talaga natin pwede na ang mga nilalaman nito ay hindi natin maunawaan as Muslims. Ang Ad-Durusul Muhimma, sinimulan niya ng Quran. Nagsimula siya sa Suratul Fatiha, at ang mga maiiksing mga surah mula Suratul Zalzalah hanggang sa katapusan ng Quran sa Suratul Nas. At sabi niya, dapat na matutunan ito ng isang taong Muslim, maisaulo. At least kung hindi man natin maisaulo ang buong Quran, pero itong mga sura na ito, ang maliliit na maiising sura na ito ay hindi pwede na hindi natin makabisado sapagkat nagsasala tayo sa araw-araw. So, hindi makukumpleto ang ating sala kung wala ang mga sura na mga ganito. So, simulan natin sa Suratul Fatiha. Ang Suratul Fatiha ay isa sa mga surah na tinawag na Makkiyah. Okay. Dumating sa inyo yung, inshallah, dumating sa inyong lahat yung instruction galing sa ating ano bang tawag kay coordinator o coordinator na daw. Yung mga mahahalagang aral na ite-take note ninyo. Ang Suratul Fatiha ay isa sa mga aral na tinatawag na Makkiyah. Sapagkat ang Quran, ang mga sura ng Quran ay dalawang uri kung titingnan kung kailan at kung saan ito ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merong sura sa Quran na tinatawag na Madaniyah at merong mga sura sa Quran na tinatawag na Makkiyah. Ang sura na Madaniyah, yan yung mga sura na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nasa Madina. Okay? Ipinaabot ni Anghel na Jibril alaihi salam na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay after na ng kanyang hijrah. Okay, ibig sabihin, maganda unahin natin yung Makkiyah kasi mas nauna yung Makkiyah, yung panahon niya sa Makkah kaysa sa
Madina. Pero nasimulan natin sa Madaniya. So, yan yung mga sura na tinawag na Madaniya, yung mga sura na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkaraan ng kanyang hijra. Ang ibig sabihin ng hijra ay ang paglisan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Makkah. Ang hijra ay ang paglipat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Makkah hanggang sa Madina. Ang hijra ay ang simula ng ating kalendaryo. Diyan na ibinasay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba ang ating kalendaryo. So yan ang basihan ng mga sahaba sa pagsisimula ng ating pagbibilang ng ating kalendaryo, yung tinatawag na hijra. Yun yung paglisan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Makkah patungo sa Madina. So ang lahat ng sura na dumaan o dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga panahon na yan hanggang sa kanyang kamatayan na ay tinatawag na mga sura na Madaniya. Ibig sabihin sura na Madaniya. Sura na Makkiya naman, ito yung mga sura na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga sura na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya umalis sa Makkah. Okay? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinanganak sa Makkah. Doon na rin siya hinirang ng Allah Jalla wa Ala bilang isang sugo, bilang isang propeta. At ang lahat ng sura, lahat ng aya sa Quran na ipinaabot ni Jibril alayhi salatu wassalam na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa Makkah before ang kanyang hijra, ang lahat ng sura na yan, lahat ng aya na yan ay tinatawag na suwar or ayat Makkiyah. At kabilang sa mga sura na Makkiyah ay ang Suratul Fatiha. Okay, Suratul Fatiha. Ang Suratul Fatiha, alam natin, mula pagkabata, yung mga sisters, yung mga brothers natin na ipinanganak na ang kanilang mga magulang ay mga Muslim, maliliit pa sila, kabisado na nila ang Suratul Fatiha. Mga sisters, mga brothers na bago sa kakayakap pa lang sa Islam, maaring bago sa inyo ang Suratul Fatiha, pero insyaAllah, pagkaraan ng ating pag-aaral ay magiging kabisado na ninyo ang Suratul Fatiha. Gusto kong ipakilala sa atin kung ano o banggitin sa ating lahat kung ano ang mga binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kahigtan ng Suratul Fatiha. Una, ipinahayag ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na ang Suratul Fatiha daw ang siyang pinakadakilang sura sa Quran. Okay? Ang pinakadakilang sura sa Quran ay ang Suratul Fatiha. Sura ang tinatalakay natin. Kasi pagka sinabi natin aya, ano ang pinakadakilang aya sa Quran, sinabi naman niya na yun yung Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hanggang sa huli. Kapag ang sabi o ang sasabihin natin, pinakadakilang aya, yun yung Ayatul Kursi. Pero pinakadakilang sura sa Quran, ang Quran ay binubuo ng 114 na sura. Sa ibang nag-translate nito, sabi nila ang sura ay maaring katumbas ng chapter. So ibig sabihin, 114 na chapter ang Quran. Binubuo siya ng 114 na sura. Nagsisimula siya sa Suratul Fatiha, Suratul Baqarah, at nagtatapos sa Suratul Nas. Okay? Yan yung kabuuan ng mga sura ng Quran. 114 na sura. So, ang Suratul Fatiha, kahit sa pangalan pa lang, may mga binanggit ang ating mga ulama, ibinasa nila sa mga aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroon itong mga pangalan. At ang isang bagay, kapag mayroong mga pangalan, may pangalang higit sa isa,
yan ay nangangahulugan na yan ay talagang dakilang bagay. So ang Suratul Fatiha, tinawag itong Suratul Fatiha, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani, kung ano-ano pa. So sa hadith ni Abi Sa'id ibn al-Mu'alla, isang araw nagsasala siya. Tinawag siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang medyo may kahabaan yung hadith, pero sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abi Sa'id ibn al-Mu'alla na sabi niya, hindi ka ngayon makakalabas sa masjid na pinagsasalahan natin hanggang hindi ko nasasabi sa iyo, hanggang hindi mo nalalaman kung ano ang pinakadakilang sura sa Quran. So nang malapit na silang lumabas, sabi ni Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, "Ya Rasulullah, sinabi mo kanina sa akin na ipapaalam mo sa akin kung ano yung pinakadakilang sura sa Quran." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya as-sab'ul mathani wal Qur'an al-azim alladhi utituhu." Rawahu al-Bukhari. Sabi niya, ang pinakadakilang sura sa Quran, ya Aba Sa'id, ay ang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Suratul Fatiha. Hiya as-sab'ul mathani, sinabi ng Allah Jalla wa Ala, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim." Ibinabot, ibinigay namin sa iyo, ipinagkaloob namin sa iyo, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang as-sab'ul mathani, ang mga 7 aya, 7 talata na inuulit-ulit. Okay? Inuulit-ulit. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang pinakadakilang sura sa Quran. Pangalawang dahilan kung bakit natin sinabi na ang Suratul Fatiha ay dakila, ay hindi magiging tama ang ating sala kung hindi natin mababasa ang Suratul Fatiha. Sa hadith na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith ni Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, qala, sabi ni Propeta Muhammad, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Walang sala na maituturing na tama kung hindi nababasa ang Suratul Fatiha. So, ang Suratul Fatiha kabilang sa mga haligi ng pagsasala. So, pagka walang Suratul Fatiha na nabasa sa ating pagsasala, nangangahulugan na hindi tama ang ating sala, according sa hadith ni al-Bukhari wa Muslim. Pangatlong dahilan kung bakit natin ito sinasabi na ito ay pinakadakilang sura sa Quran. Isang araw sa hadith ni Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, "Bainama Jibril qa'idun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadha babun futiha al-yawma lam yuftah qat illa al-yawm. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته." Kasama, isang araw magkasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Jibril, nang biglang dumating, biglang bumukas ang isa sa mga pintuan ng kalangitan. Dahil ang kalangitan ay maraming mga pintuan. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. May mga pintuan ang mga kalangitan. Marami. So sa araw na yon, magkasama si Anghel na Jibril alaihi salatu wassalam at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biglang bumukas ang isang pintuan na may lumabas na anghel. Narinig ni Anghel na Jibril alaihi salatu wassalam yung tunog na parang may pintuang nagbukas.
Tumingin siya sa taas, nakita niya yung lumabas na anghel mula sa pintuan ng langit na yon. At sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tingnan mo, dahil ang anghel na yan, ang pintuan na yan, ay hindi pa binubuksan mula pa noon. Ngayon lang yan nagbukas." Okay, napaka-espesyal. And then yung anghel na lumabas, hindi pa yan lumalabas, hindi pa yan bumababa dito mula noon. Ngayon lang yan bumaba dito sa lupa. So may importante siyang, ibig sabihin, talagang mabigat yung kanyang gustong ipaabot na mensahe. Sabi pa ni Jibril alayhi salatu wassalam, yung malak na yan, yung anghel na yan, hindi pa lumalabas mula noon. Ngayon lang yan bumaba dito sa lupa. And then nang dumating yung anghel na yon, fasallam, nagsalam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pati kay Jibril, at kanyang sinabi, "Abshir binuraini utitahuma." Ya Rasulullah, sabi niya, "O Propeta, o sugo ng Allah, meron akong good news na ipinapaabot ko sa iyo. Dalawang liwanag na ibinigay sa iyo," sabi niya, ibinigay na sa iyo. Fatihatul Kitab, yung suratul Fatiha, yan yung unang liwanag. Pangalawa ay yung ending, yung dalawang aya ng last aya ng suratul Baqarah. Magsisimula sa amin ng Rasul bima unzila ilayhi min rabbih hanggang sa pinakahuli ng suratul Baqarah. Sabi niya, "Lan taqra'a bi harfin minhuma illa u'titahu." Wala kang babasahin na letra o mga dua na nilalaman ng suratul Fatiha at ng awakhir ng suratul Al-Baqarah maliban na lamang na ito ay ibibigay ng Allahu Jalla wa Ala sa iyo. Ibig sabihin, kung ano yung nilalaman ng mga kahilingan ng suratul Fatiha at yung mga kahilingan na napapaloob sa dalawang last two verses ng suratul Baqarah ay ibibigay ng Allahu Jalla wa Ala sa iyo kapag binasa mo ito. Ang mensaheng yan ay para sa ummah, ipinadaan lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganun siya kadakila, ganun siya ka-espesyal. Sa isang hadith, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi malalaman natin mamaya kung ano bang nilalaman ng suratul Fatiha. Ba't natin sinasabi na may mga kahilingan? Malalaman natin mamaya. Sa isang hadith ni Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sabi ng Allahu Jalla wa Ala, "Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain." Hanggang sa katapusan ng hadith, "Wa li'abdi hada li'abdi wa li'abdi ma sa'al." Sabi ng Allahu Jalla wa Ala, kasi yung pagbabasa natin ng hadith o pagbabasa natin ng suratul Fatiha, ipinahayag nga ng ating mga ulama, sabi nila, sino mang gustong kausapin ang kanyang Panginoon, di magbasa siya sa Quran, magbasa siya ng Quran. So, sabi ng Allahu Jalla wa Ala, "Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al." Sabi ng Allah, pag sinabi mo na parang may conversation sa iyo between ikaw at ng Allahu Jalla wa Ala kapag binabasa mo ang suratul Fatiha. So, sa huli ng hadith, kapag sinabi mo na, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghayril maghdubi alaihim waladdallin." Sabi ng Allah, "Hadha li'abdi." Ang kahilingan na yan ay ibinibigay ko sa aking lingkod. "Wali abdi ma sa'al." Kung ano man ang kanyang kahilingan ay ibinibigay ko sa kanya. So, ganun pala kapag binabasa natin ang suratul Fatiha. Mamaya malalaman natin kung ano ang mga kahulugan, kung ano yung mga nilalaman ng suratul Fatiha, at nang sa ganun ay lumakas ang ating pagkahilig sa pagbabasa ng suratul Fatiha. Okay. So yan yung mga yan lamang yung babanggitin natin ngayon tungkol sa kahigtan o tungkol sa kadakilaan na tinataglay ng suratul Fatiha. Ngayon, babasahin ko sa inyo ang suratul Fatiha.
pakinggan niyo ng mabuti. Dahil pati yung mga maling pagbigkas ng Suratul Fatiha ay babanggitin ko sa inyo. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, basahin ko na muna ang ating Suratul Fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. So yan ang Suratul Fatiha. Yung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hindi siya alhamdu. Okay? Hindi alhamdu. Alhamdu lillahi Rabbil Alamin. May mga nagbabasa alhamdu, mali yun. Rabbil Alamin, yung iba. Hindi klaro yung kasra ng Rabbi. Okay, so, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ganyan basahin ang unang o pangalawang aya ng Suratul Fatiha. Alhamdu, hindi alhamdu. Lillahi Rabbil Alamin. Hindi alamin. Okay? Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pangatlong aya, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Hindi Ar-Rahman. Meron ding nagbabasa nito ng Ar-Rahman. Hindi, mali yun. Ar-Rahman and then Ar-Rahim. Mali. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ito ang tama. Maliki yawmiddin. Pang-apat na aya. Maliki yawmiddin. May nagbabasa nito. Malik yawmiddin. Mali yun. Hindi, mali yun. Maliki yawmiddin. Okay. Maliki yawmiddin. Meron ding binabasa ito na Maliki yawmiddin. Hindi. Walang T. Okay? Shadda. Yung D. Maliki yawmiddin. So, hindi middin. Okay? Middin. Kailangan maging aware tayo dito. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ito yung panglimang aya. Iyyaka, may shadda yung ya. Iyyaka, hindi iyaka. Okay, mali yung iyaka. Ang tama ay Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meron din binabasa ito na nasta'in. Hindi. Hindi. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay. Pang-anim na aya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina as-sirata. As-sirata. Hindi ta. As-siratal mustaqim. Mustaqim. Hindi mustaqim. Okay? May mga nagbabasa na ganito. Mustaqim. Mali yun.
مستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. So yan yung pang-anim na ayat. صراط الذين أنعمت عليهم. Ito yung pang-pito na ayat. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب المغضوب hindi magdubi. Okay? Magdubi. Hindi magdubi. Magdubi. غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضا hindi wala dha hindi. Wala da hindi. Mali rin yun. Wala dha. Okay? Dad. And then mahaba, may konting haba. Wala dhalin. May kahabaan kasi yan yung tinatawag ng mga ulama ng tajwid. Sabi nila al-maddul lazim al-kalimi musaqqal. Okay? So medyo may kahabaan. Wala dhalin. Okay. Yung an'amta siratal ladzina an'amta alaihim, hindi am'amta. An'amta. An'amta, hindi am'amta. Okay? أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. So yan yung suratul Fatiha. Basahin ko ulit. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay. Bakit ko hindi sinabing amin? Okay, mamaya. Sasagutin natin mamaya. Alhamdu, ang suratul Fatiha, binanggit natin kanina, ay surah Makkiyah. Binubuo ng 7 aya. Nagsisimula ng unang aya ay Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala at ang mahabagin. Maawain at ang mahabagin. So yun yung Bismillahirrahmanirrahim. Kapag binabasa natin ang Bismillahirrahmanirrahim, nararapat na feel natin yung ating sinasabi. Sapagkat ang suratul Fatiha ay binubuo ng mga dua. Binubuo ng mga dua ang suratul Fatiha na nararapat na ma-feel natin sa tuwing binabasa natin ang suratul Fatiha. Sa
Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ng Allah. Yung Bismillahirrahmanirrahim, actually kahit hindi sa pagbabasa ng Quran, mas maganda rin na binibigkas natin sa bawat simula ng ating gawain ang Bismillahirrahmanirrahim. Kasi para mong sinasabi na ako ay humihiling ng pagpapala sa Allahu Jalla wa Ala at sinisimulan ko ang aking ginagawa ng kanyang pangalan. Pagkain, pagsusulat, pagbabasa, pagtulog, o ano pa mang ginagawa natin ay mas maganda na simulan natin ang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang lahat ng pagpupuri ay lillahi Rabbil Alamin, para sa Allahu Jalla wa Ala lamang. Ang lahat ng pagpupuri, ibig sabihin ng lahat ng pagpupuri ay nauupol sa iba. Okay, maliban na lamang sa Allahu Jalla wa Ala. Ang pagpupuri, ang lahat ng uri ng pagpupuri ay nauupol lamang sa Allahu Jalla wa Ala. Nauupol lamang sa Allahu Jalla wa Ala. Sino ang Allah? Siya ang Allah, ang kalima o ang word na Allah ay ang pangalan ng ating sinasamba. Ang ating sinasamba. Ang may karapatan na pagpupulan natin ng ating pagsamba. Yan ang Allah. Yan ang kalima na Allah. Rabbil Alamin. Sino siya? Siya yung Panginoon. Siya yung Rabb ng lahat ng nilalang. Lahat ng nilalang. Siya yung Panginoon ng lahat ng nilalang. So, ang lahat ng pagpupuri ay sa Allahu Jalla wa Ala, na siya ang naglikha, siya ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ang ibig sabihin ng lahat ng nilalang, kung ano man ang nilalang ng Allah, lahat ng bagay. Bagay na napapaloob sa kalangitan, mga bagay na nasa kalupaan, mga bagay na nakikita natin, mga bagay na hindi natin nakikita, lahat niyan ay nilikha ng Allahu Jalla wa Ala. So, nararapat lamang na sabihin natin na sa Kanya lamang, nauukol lamang sa Kanya ang pagpupuri. Rabbil Alamin. Sabi ng mga ulama, kapag totoo sa ating mga sarili, totoo sa ating puso, na tayo ay sinasabi natin ito, tagos sa ating puso, yung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kapag ikay nasa karagatan, hindi ka matatakot na baka malunod ka. Siyempre, sakay ka ng barko, kasi kung hindi ka naman marunong lumangoy, sakay ka ng anumang sasakyan, hindi ka matatakot na lunukin ka ng karagatan, sapagkat alam mo na Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ang Allah na siyang naglikha sa iyo, siya rin ang naglikha sa karagatan. So, hindi ka niya pwedeng anuhin. Nasa himpapawid ka, ganun din, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahat niyan ay hindi ka maaano sa pamamagitan nila, sapagkat ang Allahu Jalla wa Ala, sila ang naglikha sa Kanya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman at ang Ar-Rahim ay magkalapit ng kahulugan, magkaiba lang ng paggamit. Kasi sa paggamit ng Quran, ang Ar-Rahman ay ginamit niya na pangalan ng Allahu Jalla wa Ala, binanggit niya na pangalan ng Allah, na nangangahulugan at nagbibigay tukoy sa mga biyaya na ipinagkaloob ng Allahu Jalla wa Ala sa lahat ng kanyang nilalang. Wala siyang pinipili. Muslim, kafir, o ano paman. Naniniwala at hindi naniniwala, sumusunod at sumusuway. Lahat niyan ay binigyan ng Allahu Jalla wa Ala ng rahmah, biyaya, awa, habag. So, pagka tinatalakay yan, ang usually na ginagamit ay Ar-Rahman. Yan ang ginagamit ng Quran kapag tinatalakay niya ang habag at ang mga biyaya, mga ipinagkaloob ng Allah Jalla wa Ala sa kanyang lahat ng kanyang nilikha.
Ar-Rahman. Ar-Rahim, ang Quran, kung mapapansin natin, ginamit niya ang Ar-Rahim, ang pangalan ng Allah na Ar-Rahim, kapag idinidescribe niya ang mga biyaya na exclusive, espesyal lamang sa mga taong mananampalataya. Wa kana bil mu'minina rahima. So, ang Ar-Rahman, Ar-Rahim ay kabilang sa mga pangalan ng Allah Jalla wa'ala, na alam natin na ang bawat pangalan ng Allah Jalla wa'ala ay may tinutukoy na katangian ng Allah. Ano ang kahulugan ng Ar-Rahman? Siya yung katangian ng Allah. Ar-Rahim, siya yung katangian ng Allah Jalla wa'ala. So mapapansin natin kahit sa Quran, kapag binabanggit ang Ar-Rahman, pansinin mo yung aya na nauna sa kanya. Dahil usually, makikita mo doon yung pangalan ng Allah. Qul ida'ullaha aw ida'ur Rahman. So, bago binanggit ang Rahman, nabanggit na muna ang Allah. So, ibig sabihin, yan ay, ang Ar-Rahman at ang Allah ay may matibay na koneksyon. Okay? At lasya, talagang matibay na koneksyon ang Ar-Rahman sa Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillahi, binanggit yung Allah. And then sa pangalawang aya, binanggit ang Ar-Rahman. At marami pang ibang mga aya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Pangatlong aya. Alhamdulillah. Pang-apat na aya. Maliki Yawmiddin, siya yung hari sa araw ng paghuhukom. Maliki Yawmiddin, hari sa araw ng paghuhukom. Binasa ito ng ibang mga qurra, Maliki Yawmiddin. At yun ay pagbabasang tama. Naiulat yun galing kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pwede palang basahin ang Maliki Yawmiddin at pwede ang Maliki Yawmiddin. Ngunit kung tayo ay nagsasala at ang alam natin ay ang paraan ng pagbabasa na alam natin ngayon, kaya riwayat Hafs an Asim, basahin natin ay Maliki Yawmiddin. Binanggit ko lang yon para ipaalam sa inyo na may maganda o may mahalagang kahulugan ang Maliki Yawmiddin at Maliki Yawmiddin na dapat nating maunawaan. Bakit sinabi na Maliki Yawmiddin? Kasi ang Allah Jalla wa'ala, siya yung hari sa araw ng paghuhukom. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Sa araw na yon, lahat ng mga naghari dito sa mundo ay walang saysay. Okay? So ang Allah, siya ang hari. Actually, ang Malik ay ang nagmamay-ari. So siya ang Allah, siya ang nagmamay-ari ng kaharian. At the same time, siya rin yung Malik. Ang ibig sabihin ng Malik ay ang hari. So ang Allah, siya ay hari at the same time, siya ay nagmamay-ari. Okay? Lahat ba ng nagmamay-ari ay hari? Hindi. May mga nagmamay-ari ng kanilang mga ari-arian na hindi naman sila hari. Lahat ba ng hari ay nagmamay-ari ng lahat? Hindi rin. Hindi lahat ng tinawag na hari ay may-ari ng lahat ng bagay. Ngunit, ang Allah Jalla wa'ala, tama? Ang Allah Jalla wa'ala, siya ay Malik at the same time, siya ay Malik. Siya ang hari at the same time, siya ay nasa kanya yung authority. Wala sa kamay ng iba. So, Maliki Yawmiddin. Mapapansin ninyo, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Okay? Itong mga aya na ito, mapapansin niyo, puro naglalaman ng pagpupuri sa Allah Jalla wa'ala lamang. Ma'am? Ahsan. Jazakumullah khair. Mapapansin natin na ang mga aya na yon ay naglalaman ng mga pagpupuri sa Allah Jalla wa'ala. Okay? Lahat ng
nilalaman nun ay puro pagpupuri lamang sa Allah Jalla wa Ala. May mga katuruan dito. Sumunod sa pagpupuri ay sinasabi natin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, ikaw lamang, ya Allah, ang aming sasambahin. Wa iyyaka, at ikaw lang din lamang, nasta'in, ang hihingan namin ng tulong. Okay? Ang ganda ng construction ng aya ng Quran. Sabi ng Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nagpapahayag ito ng tauhid. Bakit? Kasi sinabi niya, Iyyaka lil hasr. Iyyaka, ikaw lamang ang aking sasambahin. So tauhid. Kasi pag sinabi mong sasambahin kita, so maaaring nasasamba ka sa iba. Pero pag sinabi mong ikaw lamang, iduna mo na, ikaw lamang ang ating sasambahin, Iyyaka na'bud, ikaw lamang ang aming sasambahin, wa iyyaka nasta'in, at hindi na rin kami hihiling sa iba, sa'yo lang. Yun ay pagpapahayag sa tauhid. Okay? Iyyaka na'bud, wa iyyaka nasta'in. Kaya huwag kayong magpapaloko sa nagsasabi sa inyo na mahal kita. Kung hindi nasasabihin sa inyo na ikaw lamang, maaari pa na may magmamahal pa yan ng iba. So, ang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pagpapahayag natin na wala na tayong sasambahin maliban sa Allah Jalla wa Ala. Ikaw lamang ang aking sasambahin at ikaw lang din ang aking hihingan ng tulong. Okay? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pagpapahayag ng tauhid. Okay. Nakikinig ko ba sila? Meron pa bang tao sa Zoom? Meron po. Okay. Sabuti naman. Kala ko tulog na kayo. Okay. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ikaw lang ang aming sasambahin at ikaw lang ang aming hihingan ng saklolo o tulong. Okay. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dahil ikaw lamang din ang aming hihingan ng tulong, ikaw lang din ang aming sasambahin, Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Okay? Ya Allah, gabayan mo kami sa as-siratal mustaqim, tuwid na landas. Ang ibig sabihin ng as-sirat ay ang at-tariq. Ngunit may mga katangian ang kalima o ang word na as-sirat na wala sa ibang kalima. Bakit? Kailan mo masasabi na ang sirat o ang daanan ay sirat? Sasabihin mo na ang daanan, ang isang daan ay matatawag na sirat kapag unang-una mustaqim siya, tuwid. Pangalawa, ihahatid ka niya doon sa destination mo. Pangalawa, muta'ayyin. Pangatlo, muta'ayyin. Kumbaga, wala nang ibang daan maliban sa sirat na yun, sa daan na yun. Pangatlo, o pang-apat, wasi'. Kailangan na ito ay maluwag, na kahit ilang tao, ilang bilyong tao ang dadaan nito ay magkakasya. Yan ay description ng sirat. Wadih, siyempre, klaro. At akrab, yun yung pinakamalapit na daan patungo sa iyong destination. Inuulit ko. Ang Allah Jalla wa Ala, ginamit niya na term ay sirat. Nang humihiling tayo ng gabay, ihdinas siratal mustaqim, Ya Allah, gabayan mo kami tungo sa tuwid na landas. Ang binanggit ng Allah ay sirat. So, ang kahulugan ng sirat ay daanan. Hindi lahat ng daanan ay pwedeng tawagin na
sirat maliban na lamang kung ito ay unang-una an yakuna mustaqiman, an yakuna musilan, an yakuna mutaayyinan, an yakuna wasi'an, an yakuna wadihan, wa an yakuna aqrab. Nulit ko. Tuwid, dadalhin ka niya sa iyong gustong maabot. Wala nang ibang daan maliban doon. Maluwag, malawak na daan. Klaro, siyempre, at yun na yung pinakamalapit na daan patungo sa iyong pupuntahan. Pag nagtipon-tipon yung mga binanggit natin na yon sa isang daanan, pwede mo na siyang tawaging sirat. At wala nang ibang sirat patungo sa Allah Jalla wa Ala maliban na lamang sa hinihiling natin. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sabi ng Allah Jalla wa Ala, wa anna hadha sirati, yan ang aking daan. Okay? Ihdina, bakit tayo humihiling sa Allah ng gabay, tayo naman ay nagsasala? Hindi ba't ang nangangailangan ng gabay ay yung mga taong hindi nagsasala, hindi nagsasabuhay ng relihiyong Islam? Yes, nangangailangan sila ng gabay. Pero hindi nangangahulugan na ikaw ay hindi nangangailangan ng gabay. Bakit? Kasi maaari ka rin maligaw pagkaraan ng iyong pagtutuwid. So, ang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, gabayan mo kami. Ang kahulugan nun, sabit na. Ya Allah, patatagin mo kami sa daan na ito. Ya Allah, zidna. Dagdagan mo ang aming pagiging matibay. Pangatlo na kahulugan niya, ihdina fima sayati kama hadaytana fima sabaq. Ya Allah, ginabayan mo kami sa mga naunang bagay. Sa pagsasalakang ito, ginabayan mo ako. Ya Allah, gabayan mo rin ako mamaya. Bukas, next week, next year. Baka naman kasi maligaw ka. So, fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Ang pinaka worst na uri ng pagkaligaw ay ang pagkatapos mong magtuwid ng buong pagtutuwid. So, delikado yun. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, gabayan mo kami sa sirat, daan na matuwid. Bakit niya inulit yung matuwid? Kasi nga, yun na talaga yung hinihiling natin, yung tuwid na daan. Sino ang mga taong dumaan niyan? So, siratal ladhina an'amta alayhim. Qala ta'ala, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ. Ang point natin ay yung sinabi ng Allah na فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Sabi ng Allah, ito yung kahulugan ng Sirat al-Mustaqim. Ito yung daanan na tinahat ng mga taong mga nabi, mga propeta, mga sugo ng Allah. Mga taong tapat at tuwid. Ya Allah, yung dinaanan nila, yan yung gusto kong hilingin sa iyo. Siratal ladina an'amta alayhim. Yang dinaanan ng mga taong ginabayan at pinagkalooban mo ng napakalaking biyaya, yung landas nila, ya Allah, yan yung hinihiling ko sa iyo na gabayan mo ako tungo sa landas nila. Ghayril maghdubi alayhim, ya Allah, ilayo mo sa akin ang landas ng mga taong kinapupuutan mo. Sabi ng mga mufassir, ang mga taong kinapupuutan daw ay yung mga taong alam na nga ang katotohanan pero ayaw pa rin sundin. Alam na nga na ito ay bawal pero ginagawa pa rin. Alam na nga na ito ay ipinag-uutos pero kinakaligtaan pa rin. Yan yung mga taong kinapupuutan. At kabilang sa mga tao na yan ay ang mga Yahud, ang mga Hudyo. So, ibig sabihin, kung ayaw mong mapabilang sa mga katangian ng Hudyo, kapag meron kang alam na kautusan, automatic na dapat na ito ay gawin mo. Pag may pinagbabawal, huwag mo nang gawin dahil yun ay style ng mga Yahud.
ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, ilayo mo rin kami sa mga landas o sa landas ng mga taong nangaligaw. Yun yung mga tao na hindi ko alam kung tama bang sabihin natin inosente, pero hindi siguro. Mga taong naligaw, gumagawa ng kasamaan dahil hindi nila alam na ito ay ipinagbabawal. Hindi gumagawa ng kabutihan dahil hindi alam na ito ay ipinag-uutos. So ang lahat, ang dalawang uri ng mga tao na yan, yung mga taong kinapupuotan ng Allah at ang mga taong naligaw, hinihiling natin sa Allah Jalla wa'ala na mailayo tayo sa kanilang mga landas. Okay. So isang napakagandang aral na pagkatatandaan natin na itinuro sa atin ng Suratul Fatiha, pamamaraan ng pagdudua. Ano yung style ng Suratul Fatiha? Una, pinuri muna niya ang Allah. Pinuri niya ang Allah, and then pagkatapos ng purihin ang Allah ay syempre pag pinuri mo ang Allah, patatawarin ka ng Allah. So kapag malinis ka na mula sa kasalanan, doon mo doon mo na ipasok ang iyong kahilingan. Dahil malinis ka na sa mata ng Allah, ya Allah, patawarin mo ako. Ang lahat ng pagpupuri ay nasa iyo lamang. Pagkatapos mong sabihin yan ng mula sa puso, doon mo sabihin ang iyong kahilingan. Katulad na ng aral na ibinigay at ipinaabot sa atin ng Suratul Fatiha. Okay. Kanina, binanggit ko sa inyo, bakit ilang ulit kong binasa ang Suratul Fatiha, hindi ninyo narinig ang amin. Okay? Bakit? Kasi ang amin ay binanggit lamang sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag ikaw ay nasa loob ng sala na nagbabasa ng Suratul Fatiha. Ngunit sa labas, hindi naman bawal na sabihin ang amin, ngunit hindi yan kasali sa mga ayan ng Quran. Okay? Ngunit ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag ikaw ay nagsasala and then sinabi ng imam na amin, sabihin mo ikaw na ma'mum ay amin. Ang ibig sabihin ng amin ay Allahumma stajib, ya Allah, tanggapin mo, ya Allah, tugunin mo, ya Allah, ibigay mo sa amin ang aming kahilingan. Yan ang kahulugan ng amin. So, nawa na ipaabot ko sa inyo ang konti sa nalalaman ko tungkol sa Suratul Fatiha. Hanggang dito na lamang siguro. Kung may mga clarification kayo, may gustong pumasok? May gustong pumasok, si Motmot Kamid. Kung may mga clarification kayo, pwede ninyong ito na yung oras ninyo. At gantimpalaan kayo ng Allah Jalla wa'ala ng walang hangganang kabutihan. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ننتظر دقيقة ولا دقيقتين؟ لا ممتاز. لا النص ساعة لا بس. أي. يعني